Praise God, hallelujah. Pinakamaga po sa bawat sa mga nunod-una, bago po sa Father's House Christian Center, may mapasimula na sa gawain ng Panginoon. Awit na sa Diyos na isang kasiglang awitin. Awitan natin ng Panginoon, the joy of the Lord. Yes! Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God, glory to Jesus. Praise the Lord. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah! The joy of the Lord is my strength. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pala tayo
sa ating announcement, ating worship schedule. Meron tayong panalangin araw-araw sa ating gawain, 7 a.m. to 9 a.m. ang umaga, ating morning devotion, Sunday school, 9 a.m. 10 a.m. naman ang ating Sunday morning worship at 6:30 a.m. ang ating Sunday evening worship at ang ating midweek service every Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga government officials, mga senator, sama din natin darating na eleksyon, maging mga katagumpayan, kasama ng Diyos, magligtas din ng Panginoon, makilala sa salita ng Panginoon. Pag-pray din natin ng ating mga leaders, international church leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin Pastor Harold Warner, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stephens. Pag-pray din natin ating national leader sa Pilipinas, ating Pastor Poet Desipida. Sama din natin regional leaders, Pastor Tom Ventura, Pastor Nalo Mutay, Pastor Ernie Helente, Pastor Harry Reyes, Pastor Yelzebel, ang ating Mother Thursday sa pag-pray, Pastor Dico Herrera de Kalakasan, Kalusugan, Kalakasan sa ating mga pastor. Sama din natin panalangin, Hello Baclaran Daughter Church, Pastor Herschel Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Lisay, Pastor Vincent Soler, Pastor Marceliano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Sam Pulpol, Pastor Juno China, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chales, Pastor Jess Pancho, at kasama din ang kanyang may bahay at ang mga lugar, kanyang ministeryo, at samahan din ang Panginoon. Pag-pray din natin ang bayang Antipolo, ang ating pastor, Pastor Luis Lucena, ang kasama bayang, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, solaki, sariling gusay at sariling lote, panalangin na sa Antipolo, at transportation, vehicle, pray na sa Panginoon. Sama din natin ang kompletong kagalingan, mga prayer requests, si River Garcia, Brother Melacaro, Bonifacio Sherry San Pedro, Lita Lourdes Agadulo, Pastor Tompe, Brother John R. Mendoza, at sa ating mga mahal sa buhay, sa mga nalang pag-uwi natin na langit, at sa makasama natin sa pagsamba at pag-uwi sa ating Diyos. Pag-pray din natin mga activities, meron po tayo street preaching, survey, Bible study every weekend, Jubilee service sa Baclaran, pag-uwi natin na Sabado, April 26, at ang ating International Bible Conference sa May 12 to 16. Ito ang schedule sa Pastor Greg Mitchell at Pastor Boy Sipita. Sa mga karagdagang pabalita, ang ating Pastor ang magugulat. Hallelujah! Bago tayo gumawa sa panalangin, minsan pa, pulingin malakaman natin ang Panginoon. Yes, the Lord, praise God! Glory to Jesus! Hallelujah! Lord, holy, Lord Almighty! Praise in the name of our holy Jesus Christ! Glory to God! Hallelujah! Salamat po. Kapatid at Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na iyong ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Dalangin pa rin namin dakilang Diyos ay ang iyong pagliligtas, ang pangungusap mo sa mga kaluluwa, tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, at tulungan niyo po, Panginoon, ang fellowship ay samahan niyo po, Panginoon Diyos. Maraming po salamat sa iyong kabutihan, salamat sa biyaya mo, Panginoon, at iyong pagpapala dakilang Diyos. Maging ang aming bansa, aking pinadalangin sa iyo, dakilang Diyos, iyong pong pagpalain, iyong pong samahan ang pamumuno ng iyong mga lingkod sa bansa namin, iyong pong pagpalain at samahan dakilang Diyos mula kay Pastor Boy at Sipita, ang aming Mother Church, na Baclaran na Paranaque, pagpalain mo dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at patuloy na ginagawa dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Okay, so minsan pa, kita natin ng Panginoon, Amen. I will deliver. Praise the Lord.
praise God. Hallelujah. Ito yung panahon time na ang paniniwala ng maraming tao ay nabuhay na muli si Jesus. Ito yung panahon ng tagpiknik. Subalit tayo bilang mga Kristiyano ay alam natin ang kahulugan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesus. Amen. So, diretso na tayo sa gawain ng ating Panginoon. Praise God, ay niligo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos kapag kailangan ang pananalapi para sa gawain ng Panginoon. So, nabanggit ko po ngayong nakaraan, nag-encourage po ako ng pledge doon sa konferensya, nagaganapin dito kanina sa Mandaluyong, katatapos ng konferensya sa Tacloban, halos sabay talaga ang Davao at ang Tacloban sa pagtatapos ng tinatawag ng Bible Conference natin. Pero ang gaganapin po sa Mayo, May 12, yun po yung pinaka-international Bible Conference natin dito sa Pilipinas. Yung mga dinarapos po tulad ng sinagawa sa Tacloban ay mga regional conference lang yun tulad ng Davao sa Iloilo. Marami tayong magdaraos ng konferensya ngayon sa ilan ng mga binanggit ko, mga lugar. Dito lang nyo sa Pilipinas, pupunta kayo sa ibang bansa. So, ang purpose noon ay upang maabot marami na kaluluwa ang may maabot para madala sa gawain ng Panginoon. Mag-send out ng marami na kaluluwa o marami na magkasawahan at pamilya. Praise God. Panalangin natin sapagkat maraming mga lumalabas papasya na ipagamit ang kanilang buhay para sa gawain ng ating Panginoon. Bakit ko nga dito na sa unahan, meron tayo pala na hindi ko alam kung hindi naman si Pastor Boyd. Meron pala tayong pastor sa alam ko ano siya ng Russia. Nakulong 11 months. Yung isa naman, sakto nila siya, isang taon yung isa. Pero yung isa, 11 months. Tinakip siya, among silang angaran, sa lasanan, tinulong siya, na hindi na malaya ng kanyang asawa, hindi na malaya talaga ng asawa niya. Hinahanap siya ng asawa niya, hindi siya masumpungan dahil makakulong naman. Sa pinangkuhan kasi, yung alam ko, dahil ako pinakulong din, inukumpis ka lahat ng gadget. Hindi pwede, hindi talaga yung makakatawag. Tinatanggal. Kasi yung nakulong na dito. Pagka may karanasan ka sa ano, talaga tinatanggal nila yan. Bawal ang cellphone ng gadget ko sa loob. Lalo sa loob ng 11 months, siya ay nakulong ayon sa exercise niya. Araw-araw siya ay binubugbog doon sa loob ng bilang luma. Nakin na ako, nahabag nila ko yun. Pinala ako, sabi ko, meron pala nakakaranas ng gano'n. Pagkaraan ng 11 buwan, saka lang siya lumabas, nakalaya, at doon lang siya nag-meet ng kanyang bahay. At doon lang nalaman na siya ay nakulong. Umuwi siya ng sarili ng lugar. Hindi ko alam kung ano, parang alam ko sa Cuba eh. Alam ko kasi ang Cuba talaga nga ano yan, communist country. Tama ba? Alam ko kasi parang ano siya ng parang nakakingam na pasukulin sa Cuba. Ako'y kasalukuyan naka-upload, hindi
Cuba. Kasi alam ko ano yan ang magandang lugar dito sa lugar ngayon at para nakakalap lang nalang doon para bumiliskan ko na. So, alam mo kung di ako nagkakamali. Nandito siya ni Pastor Boy, tinanong niya, bumaba siya, payat daw siya. Ba namang araw-araw ilugod kita. Tinanong siya ni Pastor Boy kung gusto pa rin niya magkano, kung gusto pa niya mag-ministry. Sumagot siya, Pastor, hanggang ngayon po, nasa ministry pa rin ako. Pagka-uwi namin na misis, ay nagpa-send out ulit kami sa isang bagong group para ipagpatuloy ang mga gawain ng Panginoon. Nakakahamon yung mga ganun tao. Yun yung talagang dapat kasi musuportahan. Yung mga ganung uri ng tao. Kaya nabanggit ko rin ni Pastor Boy, ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagpapastor ay hindi angkop sa mga binabae. Kaya sa unang sino mga binabae dito lumabas na. Ayun yung mga biruan lang mga pan. Kaya ganun po yung panahon natin, kaya tayo dito ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Okay? May plans tayo, tulad ng ating sinabi. Kung gusto nyo maging kamahagi doon, ay pwede i-specific ninyo. Huwag nyo kilala, huwag nyo pagkasamahin. So, kung meron lang nasa online at gusto kayo maging kamahagi dito, ay yan po ay hindi namin tatanggihan. Welcome po kayo dahil yan po ay gawain ng ating Panginoon Jesus. Praise God. Kaya specific nyo lang dahil para mamunawaan namin kung alin yung para sa gawain ng Panginoon. Ibig ko sabihin para dito sa local church para sa conference yan. Kasi yung pag nakita namin, dadalhin ko yun, ibigay ko mismo yun sa conference yan. Ang conference na po natin, sa hindi ako nagkakamali, hindi ko naman pero alam ko, milyon ang ginagastos niyan. Yung video pa lang, maabot na ng kalahati yun. Tapos yung pagkain mo pa, papakalinin ng mga tao, yung mga nasa probinsya, ang bibigyan mo ng mag-import yun. Sa mga pioneering, yung misis ko na nakaranas ng gano'n. One time nakaranas kami, nakawa kami ng ilang na beses na support, kasi doon tatlong konferensya, dalawa, pero hindi na namin hindi na namin pinanggap kami yung ibang feeling na established, pero hindi naman established. Kasi yung suporta na yun, para lang yun sa mga pioneering. Okay, dito tayo ng pananalapi para sa gawain ito. Mawakan ko si Michael para tayo pangunahan dito. Hallelujah. Ay manalangin sa Panginoon, nakila at tapat na Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala na ginagawa sa aming mga buhay. Bless mo po, Panginoon, ang bawat isa at ilang Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. May isang pa, awitan natin ang Panginoon. I will deliver.
salamat. Kahit pa paano habang nasa pignitan. Praise God. Hallelujah. Okay. Ngayon po, yung tinatawag na sabi nga natin ay resurrection. Muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nangyari yun, naganap yun, pero hindi yung taon-taon nangyayari. Nangyari yun, minsan lang. At yun ay habang panahon na, hindi yung paulit-ulit. So, yun ang sabi nga nila, alaala lang daw. Pero sabi ko nga, mas maganda sana kung nauunawaan natin. Amen. Praise God. Ang tunay na kahulugan ng pagbangon ng Panginoon mula sa tinatawag na kamatayan. So, tinitingnan ko kanina o ano yung mga pangangaral nila, tulad ng Lucena, nakita ko ang paksahin ni Pastor Ernie ay encounter resurrection. Yan ang kanyang pamagat, ang kanyang title. Ang sa Mandaluyong, hindi ko alam kung naroon na si Pastor Buriet o yung assistant pastor ng mga naral. So, ibig ko sabihin, lahat ng simbahan natin ngayon, pati sa Katoliko ay puno. Ang pagkaunawa nila ay ngayon muli nabuhay. Pagkatapos ng ilang araw, dahil yung mga araw ko, itong Miyerkules ng umaga, ay ang gabi, ito nagdaan, ang kaya lang ibigay ng mga tao ay bunga ng kanilang nabi. Sabi ko mula Webes, ayaw na sa Biyernes, hanggang Linggo, sarado ng mga warehouses. Sarado mga pasigalan, natitika ang mga tao, o ang tao pa na pamasaling pa na natitika para meditation nga yun sa English. Nag-ano sila, ito na ang meditation nila, yung ang pagkaunawa nila. Pero sabi ko nga, pagdating ng Lunes, back to normal. Bukas na uli ang sabungan, bukas na uli ang mga warehouses. Kaya sabi ko nga, nung si Jesus ay pumasok doon sa Jerusalem, nakasakay siya sa isang asno. At ang buong bayan na nagsisigaw, Hosana sa anak ni David. Mapalad ang pumapahito sa pangalan ng Panginoon. Bago mangyari yun, yung pagpasok niya yun na nagpupuri ang buong bansang Israel o ang buong Jerusalem ay nagpupuri sa Panginoon. Tuwa-tuwa sila. Si Jesus ay pumapasok sa kanila, naglalagay ng mga palaspas o yung mga daon ng puno ng olivo, naglalatag sila ng mga tela na, mga mahaling tela na dinadaanan ng mga asno habang sakay si Jesus. Bago mangyari yun, 5 araw yun, bago natin si Jesus, kung pagkaaralan yung kasaysayan. Nung si Jesus ay gapin, nagsigawan muli ang mga tao. At ang sigaw ng mga tao, ipako siya sa krus. Kaya sabi ko, yung sumisigaw kay Jesus habang siya pumapasok doon sa Jerusalem, Hosana sa anak ni David, sila din yung sumisigaw sa harap ni Pilato, ipako siya sa krus. Kaya sabi ko nga, bakit gano'n? Kasi yung labi lang nila ang kaya nilang ipahiram sa Diyos. Yung mga pinagdadadawa nila ay wala. Hindi nakaukit sa puso yun. Yan ang mga tao.
Kaya tayo po'y nangangaral at minsan, dito sa ating pangangaral, ay hindi maiwasan na sasaktan ang maraming mga tao. Pag-uusapan natin ay yung tinatawag na muling pagbangon ng ating Panginoon. Tandaan po natin, mayroon po diyang nakapaloob. At yun po yung ating pag-aaralan. Yung nakapaloob niya. Sabi po ng isang quotation na sabi rito, it is easier to find men who will volunteer to die than to find those who are willing to endure pain. Patience. Tatagalogin natin ito, mas madali daw makasumpong ng mga taong willing at mayroong voluntaryong espiritu na mamatay. Willing silang mamatay. Madaling makakuha yan. Yung nasabi ni Julius Caesar. Kaysa sa makasumpong ka ng mga taong willing na masaktan at magtiis. Kaya nga sabi na, pagkasasaktan ng tao, umaalis. Umiiwanan. Dahil ayaw ng tao na nasasaktan. Sabi pa nga nito si Khalil Gibran, your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding. Yung daw kirot at yung pait, yung sakit, ang siyang na sumisira yung shell. Pag sinabing yung shell, yung takip yun, parang yung balot eh. Na siyang naglalakip sa iyong pagkawalan ng pagkaunawa. Ibig sabihin, para kay Khalil Gibran, minsan kailangan ng tao'y masaktan para mabuksan yung pagkawala niya ng pagkaunawa. Yung pagkaka-enclose. Kasi enclose, ibig sabihin yung pagkakalakip mo sa kawalan ng pagkaunawa. Pero marami pa rin mga Kristiyano, marami mga tao, ayaw nila sila'y nasasaktan. Yun ang naniniwala ko. Kaya nais ko pong mangaral ngayon, dapat sa no pain, no resurrection. Kung hindi mo mararanasan yung tinatawag na sakit, pait, suga, sa damdamin, hindi ka makakaranas ng tinatawag na sa resurrection. Ang mga taong nabubuhay muli at kalakip ni Jesus sa tinatawag na pagkabuhay ay yung mga taong nakaranas ng sakit. Literal na sakit at emotional na sakit o physical na sakit o ng karamdaman. Kukunin ko yung ating teksto sa kasaysayan ng isang tao, baluktot, tulisan, kriminal, pero sinabi ng ating Panginoon na yung din kakasamahin kita sa aking paradiso. Basahin natin sa Lucas sa chapter 23, verse 39. Ganito yung pagkakasaan ng salita ng Panginoon. Tinuya rin siya ng isa sa mga sanaring nakapako sa tabing niya. Si Jesus ang tinutukoy ito na tinutuya. Tinuya rin siya ng isa sa mga sanaring nakapako sa tabing niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka namang takot sa Diyos. Ikaw ay pinaparusahan, di tulad niya. Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagkahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama ko ka ngayon sa paradiso. Tayo'y manalangin, dakila, tapat na Diyos,
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, Panginoon, na iyong ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, sa iyong kapurihan at kalwalatian sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan, nagpwento ko nga kay Mrs. Minsan nagkakausap ko yung mga pastor. Pagkamat hindi ako nakasama rin, ay nabanggit may pastori ko sa akin, pinipon daw sila. Yung pastor natin sa Vietnam, doon daw yata ang pangalan, no? Ay andyan yun natin, wala na pala. Malaki pa yung conference natin. Lagi na ang speaker yun. Yan siyang representative ng Vietnam. Lagi siya nagsasalita sa conference natin. Mataas na. Yung kayak na lalaki. Siyempre yung chick. Parang Vietnamese. Pero ang itsura niya parang itsura niya. Nagkaroon sila ng meeting kasama sa Pastor Boy, Pastor Ernie, kasama nga si Pastor Rico. Ang pinag-usapan nila yung pagiging sobrang stricto sa church. Sobrang direct to the point kung magsalita. Ang nagtatanong ay si Pastor Toy daw, yung Vietnamese, hindi sila ng leader mga pangalan nun. Kasi maraming nawawala sa kanyang church. Kasi sabi niya, yung natutunan niya, yung ano niya kasi, kung ano yung totoo, sasabihin niya. Sinabi ko, Pastor Rick, pasabi na pag ganyan lagi yung style mo, magsasakot ka. Ano may ibig sabihin magsasakot? Wala ka ng mga. Sabi ng Pastor Boy, ay parang masama sa ginagawa mo, parang maligo. Kaya pinangayon sasakot ka. Sasakot ka na Pastor Ernie naman, nag-depensa siya. Pero dapat panindigan pa rin ang katotohanan. Kung ano yung totoo, hindi mo dapat i-compromise. Kasi baka i-compromise mo yan dahil sa ayaw mo lang mawalan ng tagasunod, ayaw mo mawalan ng tao, i-compromise mo ang gawain ng ating tanong. Kaya sabi ng Pastor Boy, be wise. Yan ang sabi niya. So, tandaan natin mga kapatid, una na nais kong ipaabot sa inyo, faith is knowing the cause of pain. Ang pananampalataya ko, tandaan po natin yan, ang tunay na pananampalataya ay yung nakakaunawa kung bakit ka nasasaktan. Kung ikaw ay nasasaktan at hindi mo naunawaan kung bakit ka nasasaktan, wala kang pananampalataya. Wala pa sa iyo yung salitang pananampalataya. Bakit ko nasabi ko? Hindi na dito sa akin pinag-aaralan. Ang sabi ng isang tulisan, diba? Ano sabi niya? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo narito, ibig sabihin nga, tayo tinalusakan. Ang sakit na nararanasan natin ngayon. Pero kaya natin ito nararanasan dahil ginawa natin. Kaya kung naunawaan, kung nakuha yung salita na ito, ang tunay palang pananampalataya ay pagkaunawa kung anong sanggit, bakit ka nasasaktan. Ang sa naalala ko yung parangaral ni Pastor Boy, kung walang sugat, walang aray. Ano naman yun? Di ba pag walang sugat yan. Kahit yan pisilin mo ng pisilin ng taga, pero pag may sugat yan, pag nasabi mo talaga yan, makino. Siguro naman, unawain mo kung ibig mo sabihin mo. Kaya, tandaan natin, ang pananampalataya, tandaan natin, kasama yun. Dapat alam mo kung bakit ka nasasaktan. Dapat alam natin kung bakit tayo nasusukatan. Nasabi nung sandali, tama lang ito. Sapagkat ginawa natin ay mali. Nakukuha niyo yung ibig nito, Boy?
sapagkat ginawa natin ang mga bagay na para dito. Ito, nakita ko, ang pananampalataya pala, pag ang isang tao ay may pananampalataya, unawa niya kung bakit siya natatamaan, kung bakit siya nasasaktan, kung bakit siya nasusugatan, kung bakit siya naghihirap. Unawa niya kung bakit siya pumapailalim sa matinding problema, pagsubok sa kanyang buhay, mayroong dahilan. At kung hindi natin kaya aminin yung sanhilo, yun ang panamin. Kaya nga, sabi ko nga, yung title natin, No Pain, No Resurrection. Kaya ang magbabago lamang sa tinatawag na kamatayan ay yung mga taong nakaranas ng sakit. Ibig sabihin, hindi ka pa nakakaya sa ego, self-centered. Kung paliging gusto lagi yung siyang napapansin siya lagi ang ego kasi pag nasasarin, nasakit talaga sa totoo na. Yun ang pinapakita rito. Kaya ang taong babangon muli at makakalakip ni Jesus sa kanyang pagkabuhay, tulad ng lalaking ito na tulisan, ngayon din kakasamahin kita sa ating paradiso. Ay yung alam kung bakit sila ay nasasaktan. Alam ba natin kung bakit ay nasusugatan? Pag alam mo kung bakit ka nasusugatan, ibig sabihin niya, tinatanggap mo yung pagkakamali nila. Pero pag hindi natin tinatanggap, talagang mangingibabaw yung sakit. Nakuha niyo yung ibig sabihin. Kaya sabi rito, babasahin natin, Acts chapter 2, verse 27, nang marinig natin na ito'y nangasaktan ng kanilang mga puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? So, yung pangungusap na yun, sa pangakita ko nito, ang sakit sa puso, pasimula ng pananampalataya. Hindi ka masasaktan kung hindi ka na sumasamba. O hindi ka pwede sumampalataya na hindi ka masasaktan. Dapat yun. Napaka-imposible mo. Kaya nga minsan, nagtatanong din ako sa sarili ko, ano ba dapat ipangaral? At ano ba ang inaasahan nilang mapakinggan sa church? Ano ba ang mga bagay na dapat nilang mapakinggan? Ano ba yung mga gusto nilang mapakinggan? Pero habang pinag-aaralan ko ang salita ng Diyos, at ito nakita ko, hindi ka po pwedeng masaktan. Masumpalataya na hindi ka masasaktan. Dahil ang 3,000 kaluluwa na naligtas sa pangangaral ni Simon Pedro ay sumampalataya sila nagsimula sa sakit ng puso. Nasugatan sila. Ang kaibahan lang sa kanila yung ganda ng response nila. Hindi nila nireject, hindi nila sinalag. Ano ang dapat namin gawin? Yan sabi ng Panginoon ni Apostol Pedro, sumampalataya kayo at magpabautismo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Pangalawa, faith without knowledge is dangerous. Yung una, ang pananampalataya, ang pananampalataya ay pagkaunawa kung ano ang sanhi ng sugat ng sakit. Pangalawa, faith without knowledge is dangerous. Pag nasaktan ka, at wala kang karunungan, makamanin. Yun ang utya sa Panginoon. Ano siya nasasaktan siya? Punong-puno ng sugat din ang katawan niya. Dahil yung naranasan ni Jesus, naranasan din niya. Pinagahagupit din siya. Mas notorious kami yung mas severe yung sa ating Panginoon dahil may kahalong, proses na talaga yung humahampas.
Iba kasi ang galit nila sa Panginoon kaysa sa galit nila doon sa mga tulisan. Iba talaga. Nagigil sila sa Panginoon. Pero nakita ko rito, nandun siya sa nasaktan siya, nasugatan siya. Ito yung response niya. Lucas 23 verse 39, pinuyarin siya ng isa sa mga salari na kapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at pati daw namin. Kung ano, kung bibigyan mo ng pansin na binabasa ko ito at ating pinag-aaralan ng pag-ibigyo ko, sayang. Mali ang response mo. Hindi na naunawaan kung anong sandit at siya'y nakapako sa krus. At yun ang naunawaan ng isa na sinabihan ng Panginoon na hindi kakasamahin kita sa paraiso. Sana siya ang unang sinabihan ng Panginoon kung naunawaan niya kung bakit siya nagsasuffer, kung bakit siya nasasaktan. Yun yung sinabi ng pinaunawa ng lalaki. Naghihirap tayo ngayon, nasasaktan tayo ngayon dahil may dahilan. Ano yung nais ko ipaabot sa inyo? Amen. Dahil hindi lahat ng pagkakataon na dadalo kayo sa gawain ng Diyos na para kayong pipilitin. I-encourage kayo. Paiiyakin kayo. Palalakasin ang puso niyo. May pagkakataon na talagang halos dinihiwa ang puso. Kaya ang sabi ko, ito, sayang. Sayang. Kung siya'y sumampalataya, sana hindi siya napahamak. Naligtas sana siya. Kung naunawaan niya kung bakit siya ay nasasaktan. Kaya maraming mga tao tumatalikod sa Panginoon dahil hindi nila nauunawaan kung bakit sila nasaktan. Hindi nila nauunawaan. Kung bakit sila nasugatan. Kasi mayroong dahilan. Yung mga sinasabi ko, kapag walang sugat, walang aral. Oo, yun ba hindi ko tuloy? Sa John chapter 6, verse 16, ang sabi ng Bible, napakaraming mga alagad ang sumusunod sa Panginoon. Lalo na nung makita nila kung paano sila papahingin ng Panginoon mula sa limang tinapay at dalawang isda. Pero sinabi ng Panginoon, John chapter 6, verse 16, sinabi ng Panginoon doon sa kanila, ako ang tinapay na bumababa mula sa langit. Kasi bago niya binanggit yun, sinabi niya, kaya lang naman kayo sumusunod sa akin dahil pinakakain ko tayo. Kamadaling salita, yung salita niyo ng sarili. Kaya lang naman kayo pupunta dito. Dahil kaya lang naman kayo dumadako sa gawain ng Diyos dahil nakakakain kayo. Huwag kayong magsigawa ng dahil sa pagkain na papahamis. Ako ang tinapay na tunay na pagkain. Nung marinig niyo ng mga alagad, ang sabi nila mabigat, ang salita niya ko. Alam na ibungan. Pinalibukan siya ng mga alagad. Ang natira sa kanya naging dalawa. Judas ang isa. Ano yung ibig ko sabihin? Ito yung sinabi ng mga tao. John chapter 16, or John chapter 6, verse 16. In either version, English. Many of his disciples say, this is a hard teaching. Who can accept it? John 6:16. Mabigat ang paturuan ito, ang pagtuturo ito. Sino makakatanggap ito? Sa John chapter 6, verse 66, at dahil dito'y marami sa kanya mga alagad ay nagsitalito at hindi na nagsisama sa kanya. Yan yung sabi ni Pastor Tuloy, magsasaka. Mawawalan ka ng mga support. Pero sinabi ni Jesus, yung katotohanan. Kaya lang naman may kasisunod sa ako. Dahil mapapalagon ko kayo. Yung salita kita, pinapakain ko kayo. Kung walang pagkain, hindi ka napupunta sa akin. O sa akin.
Yun ang sabi ko, yung ibig sabihin ko ng Panginoon. Basahin nyo. Kasi minsan, kaya minsan hindi natin dahil una, hindi nga natin naunawaan. Kaya minsan nasasaktan sa tao. Pangatlo, hindi kayo makakabain. There is no resurrection without wound or pain. Walang pagkabuhay muli o pagkabuhay na muli kung hindi mo maranasan, ikaw ay masugatan. Yung binanggit ko kanina, hindi ka po pwedeng sumampalataya na hindi ka masasaktan. Ang pananampalataya po, hindi hayahay yan. Tulad na lang ng pastor na sinabi ko, 11 months, binubugtog araw-araw sa bilang buwan. Anong kasalanan niya? Siguro kaya binubugtog, nakakulong na siya, wala pang ginawa kundi mangaral. Kaya siguro ang dahilan doon, kaya sinasapak-alalan mo siya doon. Ano ba yung ibig ko sabihin? Walang pagkabuhay na muli. Ibig sabihin, daladala mo pa rin yung luma mong pagkatao. Yung ibig sabihin nun, ayaw mo pa rin yung lumang pagkatao kapag hindi mo naranasan masaktan. Ako nga, nabanggit ko nga sa inyo eh. Bago pa naman ako dumanda doon, ando lang sa pintuan. Mayroon naglalaro na bata. Yung jackstone. Ano pa ba rin yung jackstone? Hindi na namin yung pulan na ganito kalaki. Ano yung meron mga star-star. Pag namis mong gano'n yun, o tuloy yung gagawin mo naman, dadaputin mo yung ano. Ano yung parang tsaka yung pulan. Ay, marunong ka nito. Yung tabi-tabi lang yun eh. O sige, ikaw nga, o sige ako matutulog. Hindi, dawain yun eh. Bago mag-service, hindi ginawa ito. Habang gumagawa ko gano'n, nakita ko yung pumasok nung nakakonman, nakasaktan. Pastor pa na, yung pastor. Dahil, kung ikaw'y pumunta dito para lang maglaro, umuwi ka na. Wala na talaga ako eh. Sige. Hindi kang may gawa rin. Pero sa totoo lang, wala na ako nagsasalita sa unahan. Salamat na lang, muli akong mabuhay. Wala na yung luma akong pagkatawag kang tuloy. Ako yung ibig ko sabihin. Hindi ko pwede sumampalataya. Maging mananampalataya na hindi ka masusugatan. Sandaan din niya. Dahil labanan ang pinapasok mo. Kaya mong balat sibuyas ka, hindi ka para dito. Yun ang totoo nun. There is no resurrection without wound or pain na hindi ka nasasaktan. Lucas chapter 24, para patunayan ni Jesus yung sugat o para patunayan ni Jesus na siya ay muling nabuhay. Nagpakita siya doon sa 12 alagad, 120 na mga followers niya, tagasunod niya. Ang sabi doon, hindi silang maniwala at kinakala nilang lungtong ang Panginoon para patunayan niya na siya muling nabuhay. So verse 24, Lucas chapter 24, ganito ang sinabi sa verse 39 hanggang 40, ganito ang nakasaad, tingnan ninyo ang aking mga paa. Ako nga ito, hawakan ninyo at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at walang buto. Ngunit ako'y mayroon tulad na nakikita ninyo. At habang sinasabi niya ito, pinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. Ano yung ibig sabihin? Tingnan niyo yung mga sugat ko. Ito, sugat ko si Pa. Ito yung pagkakadaan ng pako sa aking paa. Sa aking paa. Ibig sabihin, ito yung mga tinis ko. Ito yung sakit na tinangas ko, pero ngayon ako'y buhay na. Ano ibig sabihin mo? Ang ipinapakita kasi dyan sa akin ng Panginoon, hindi mo mapapatunayan na buhay ka ng buhay kung hindi
Tandaan na nasugatan ako. Nasusundan niyo ako. Kaya ang pagsayan natin, no pain, no resurrection. Hindi ka pa pinapalaya. Hindi pa tayo napapalaya. Ang hindi natin, hindi tayo nakakaranas na tayo masaktan. Na tayo masaktan. Ang pangulit, pain related. Pag-usapan natin. Hindi lang para tandaan ang pagkabuhay na muli yung sakit na nasaranasan natin. Tandaan natin, habang binabasa ko nga ito, ikaw pala ay maglingkod sa Panginoon o hindi masasaktan ka. May iba nga ng dahilan. Yung unang tampalasan, nasaktan sa bunga ng kanyang kapuluhan. Diba? Kasi yung mga nakaka-ratings. Yung isa, naunawaan niya kung bakit sila nasaktan. Dahil may sukat, may kasalanan siya, may pagkukulang siya. May mga bagay siyang ayaw niyang i-response, ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang itama. Kaya nasasaktan. Kaya nasaktan. At pangatlo, yung sinabi ko, yung sakit na nararanasan natin ngayon patunay na tayo ay muling magdumarin. Muli tayo dinuhan ng Panginoon. Kaya kung pag-iralin mo yung dating ikaw, talagang manunulak ka. Diba? Pero kung dinamig ka ng muli, kahit ano nga pakinggan mo. Sabi ko nga kay Miss, ako kasi pag kami nasasaktan sa pangangaral, tuwa-tuwa. Nagsisigawan pa nga kami, woo! Wait! Come on, preach! Ewan ko kung nakakadala, di ba yung nakakadala ng ating group ng mga discipleship. Lalo na si Frank, sa Tangana. Ang pastor, preach! Tinatamaan nyo, tinaan nyo pagkaganon. Pain-related. Nais mo pag-usapan natin. Sensus masaktan mo. Masaktan mo siya. Pinako siya sa puso. Anong dahilan? Kapag sinabi niya yung katotohanan. Nasaktan siya dahil nangaral siya. Nasaktan siya dahil nagmahal siya. Nagpagaling siya. Nagpalaya siya ng mga taong alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo. Yung dahilan kung bakit siya nasaktan, nagpalaya siya, nagmahal siya, namuhunan siya ng dugo. Pero huwag niyong kalilimutan ng mga pastor na nasaktan. Kasi namuhunan din kami. Pinapapasa ng pinupunan naman. Kaya lang, naibahan na ng aming sugat, bunga ng pagsunod namin sa kalikutan ng Diyos. Tulad ni Jesus, nasugatan siya, napako siya sa ibabaw ng krus. Dahil bunga ng pagsunod niya sa plano ng Diyos. Dahil doon ang kalikutan ng Diyos. Ako ba yun? Tandaan niyo mga kapatid, hindi mo po pwede, ito itagdan niyo sa inyong puso at isipan, hindi kayo po pwedeng hindi masaktan kung susunod kayo sa kalooban ng Diyos. Hindi ka masaktan. Si Jesus, nasaktan siya. Ano sabi nung salarin? Ang taong ito ay naghihirap na hindi naman para sa kanya, hindi dapat sa kanya maghirap. So, ano yung ibig sabihin? Kaya walang exempted sa kung hindi ka masusugatan, kung hindi ka masasaktan. Normal yan. Kahit pumunta ka sa impyerno, masasaktan ka rin. Gawin mo ang kalooban ng Diyos, masasaktan ka pa rin. Ako ano ibig sabihin? Hindi ka pwedeng bautismo nang hindi ka nasasaktan. Alam mo niyo yun? May tayo sa pangangaral kanina, Acts chapter 2. Diba? Ano yung binasa ko kanina? Hindi kasunod pa yun verse 37.
Sumampalataya at magpabautismo. Sumampalataya kayo magpabautismo. At kayo'y maligtas sa inyong ikaligtas sa kapag-kapag. Kailangan pa naman masaktan ka muna bago ka mabautismo. Ako hindi ko pupunin. Kaya hindi maaari kayo masaktan. At susunod may kanuuban ng ating Panginoong Yesus. Kaya yun ang huwag po natin nakalimutan. Kaya sinabi ng Panginoon doon sa lalaki, ngayon din nakasamahin kita sa paraiso. Sinasabi lang yan ng Panginoon doon sa mga taong una na sugatan. Hindi. Kaya ang pagpasok ko sa paraiso, walang taong pumasok sa paraiso na hindi nasugatan. Tandaan niyo po yan. Walang taong papasok sa paraiso na kasama ng Panginoon na hindi nakaranas ng suga, pait sa kanyang buhay. Kung si Jesus na wala namang ginawang mali. Ipinalagay nilang mali. Sinaktan nila, sinugatan nila. Ako man yung maibig ko sabihin. Kaya no pain, no resurrection. Kaya mahalaga yung pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Dahil ng patunay na tayo may pag-asa. Dahil kung hindi mo rin mabubuhay si Jesus, wala tayong pag-asa. Sabi ni Pablo, ano kabuluhan ng pangangaral namin kung ang mga patay na may hindi bubuhayin? Ano kabuluhan ng pananampalataya natin kay Jesus? Kung hindi mabubuhayin ang mga patay, tandaan natin, lahat ng kalapit ng pagkabuhay ni Jesus ay nakaranas ng sugat. Maaaring sabihin natin verbal na abuse. Bunga ng hindi man yata tama verbal abuse. Kasi hindi naman pang-abuso o pangangaral ng salita ng Diyos. Maaaring bunga ng problema. Kaya may nararamdaman tayo sa akin, sugat. Anong natin? Kaya natin yung santo sa akin. Anong sabi? Ba't ka nasasaktan? Meron ba sugat? Anong gagawin mo? Nalala ko, na-aksidente. Nakasuguro ko rin. Hindi ako itong ginagawa. Kasi hospital ako. Sigaw na ako. Ang sakit, kinakalgal. Inaalis yung mga buhangin, yung mga bato-bato. Lumipat ko. Busy. Kasi nung magkasama kami noon, yung hipag kong nakatigas ako sa loob niya. Yung misis man ka. Uy, mo yung hipag. Sabi, aba, ay hindi magkakamot niya kung hindi namin kakantiin ng sugat na yan. Ano hindi sabihin na yan? Hindi ang gagaling kung hindi namin kakalimutin yan. Pupuhusan po. Pupuhusan pa namin ng matayulit yan. Pupuhusan namin ng mga gamot yan. Kung hindi namin gagawin yan, hindi na may alak pa ako nun. Matapang ka, di ba? O, kaya, lalasing-lasing ka, kasi iikingaw-singaw ka ngayon. Ay, hindi ko makalimutan yung last day na naglilitin yung sukat. Kaya sabi niya, hindi na. Galing niya, kung hindi namin kakantiin, ano gagawin namin na titingkan lang namin at ating hihipa? Isang banda daw, yung kapal. Hindi maaayos ang buhay natin kung hindi makasasaktan. Hindi maaayos ang buhay natin. Kung si Jesus, ilagay niyo sa puso niyo, isipan niyo, wala namang ginawa kundi sundin lang ang kalooban ng Diyos. Iniwan ng maraming tao. Pinalpuran ng maraming tao dahil nasasaktan. Ay nasaktan sila sa sinasabi ni Jesus. Nasaktan si Jesus dahil unang nagmahal siya. Nagmahal siya. Nagpagaling siya. Namuhunan siya. Buhay na ang puhunan na dugo niya. At nagturo siya. Praise God. Sana minsan, hindi na ninyo, hindi na yung lagi pag umarawin. Kasi pag abinari ko sa umasa, tutulog lang. Wala akong sisinuri. Kahit sino ka pa, katamahan ka.
Pero pag ako'y bumaba ito, anong tingin ko sa akin? Diba, matatadamay tayo. Kung bumaba ka, andun na ako, kasama ko. Pag bumaba na ako dito, hindi na ako nangingigaw. Hindi ko na sinasabi, magsisi ka! Kasi dito, ang dala ko salita ng Diyos eh. At hindi ko kailanman i-compromise ang salita ng Diyos. Kahit na anak ko dito, pinupulpit ko eh. Kaya sabi nila, kaya daw merong hindi natatakot magpagsalita, napakadama wala ko pinakita pa nga. Kaya lang kasi nangyayaring gano'n, kasi nga, alam din yung ano, nabilang lang naman kasi kami. Kaya alam din yung kasi yung ako man yung ibig sabihin, mahal kayo sa Panginoon. Pag ako'y nakataliw dito, ang dala ko'y salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero pag pinakababa na dito, ako tatay. Kala ko. Lalabang ko yung mga anak. Minsan namigin ako sa kopera ng graduation. Yan, hindi ka sa school na kami ko yung sasakin ng anak ko magpapalang aking nanita. Ang pera, hindi mo po pwedeng tanggapin. Na ang gusto mo lamang ay yung logo sa kabila. May nakalagay na ang halapin nito ay umiiral bilang pambayad sa pagkakaroon. Sa kabila, ang pera kasi dalawang side niya. Mayroong mukha ng bayani at mayroong simbolo ng Bangko Sentral. Ako ay hindi ko sabihin. Sana makita niyo ako dito, hindi lang yung pagiging makato. Makita din naman ninyo yung kabilang side ng kapatao na ako'y lumulubog sa Panginoon, lumuluha sa ikaliligtas ninyo, sa ikaaayos ng buhay ninyo. No pain, no resurrection. Iyan po natin ang ating mga ulo at pinangusap ko sa simple at payak na pangungusap. No pain, no resurrection. Hindi ka makakalala. Yan ang ibig sabihin ng resurrection. No pain, no resurrection. Yung sugat, tandaan na, yan yung pinakita ng Panginoon. Ito yung mga sugat. Patuloy na ako yung nasugatan, ako yung nagbangon na nakasama ninyo na nasugatan at nagbangon. Yan. Hindi natin pwede. Kasi pag hinahanapan ng tanda ng pagiging apostol, hindi diploma ang ipinakita niya. Ano ipinakita niya? Ang ipinakita niya yung mga sugat, yung mga pilat, bunga ng paghampas, yung mga pilat niya sa ulo, bunga ng mga tinamunang pagbato sa mga Hudyo. Sabi niya, narito, tatlo ito sa katawan ko ang tanda ng aking pagiging apostol. Hindi diploma, hindi yung DD, Doctor of Divinity, mag-masteral, summa cum laude sa Bible School. Hindi mo. Ang tanda na pinakita ni Pablo yung mga sugat niya, yung mga tiniis niya, kasama ng loob, sugat. Ang tanda ng kanyang pagiging apostol. So mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo lahat tumayo. Kaya kung ikaw na yan, nasa katayo ka, may problema ka, may sulalamin ka, nasaktan ka, nasugatan ka, ano man ang iyong kalayuan sa buhay, tandaan nyo, kung alam mo ang dahilan kung ba't ka nasusugatan, yan para ng pagkatan. Pero kung alam mo, nasusugatan ka pero hindi mo nakikita kung ano ang dahilan, wala kang pananampalataya. Hindi yung naiintindihan sa salitang pananampalataya. Dahil natin tumayo, ating nakakitan ng ating Panginoong Yesus.
man ang katayuan mo sa buhay, dapat maunawaan muna natin ang sakit kung ano, kung bakit tayo nasasaktan. Bakit kami karamdaman? Dapat alam ko kung bakit kami karamdaman. Ano tayo lang? Baka sobra ka sa issue. Sabi ko tayo lang isa kung bakit may karamdaman ka. Hindi natin ang tao kasi, ang nakita ko kasi dito, ang tao pala, dalawa lang ang pwedeng magsalita niya pag nasasaktan siya. Yung insultuhin ng Panginoon, dito ko lang ginawa, yung tao na sana rin. Pag ikaw ang tunay na Diyos, iligtas mo sa sarili mo, dami mo na kami. Yan ang unang sinasabi ng isang tao na sasaktan. Kung tunay na mayroong Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Kung tunay na may Diyos, bakit kami naghihirap? Diba? Yan ang tao. Yan yung pangalawa na sinabi ko nasaktan. Alam mo, Panginoon, ako'y nagkasala. Patawarin mo. Kasi namin hindi ka natatakot. Sabi niya, tayo nasa ganitong katayuan dahil ginawa natin. Alam, dalawa lang, binigyan sabihin ng isang tao nasasaktan. Gamitin ng Panginoon, mga labas ng salita na laban sa aming Panginoon. O pangalawa, nangingin at sabihin ang dahilan kung bakit siya nasaktan. Kaya sa oras na ito, ulitin ko, hindi mo patatakot ang Panginoon. Hindi tama ka na patatakot ang Panginoon. Mga pinagdaraanan ka, may mga bagay sa buhay mo, may mga bagay na pagkasi ang tao na sa sarili sabihin, hindi niya kagustuhan na nangyayari sa buhay niya. Hindi niya matanggap. Kaya siya nasasaktan. Tandaan natin, nangyayari yan dahil merong nais man yan, may maabot ng Panginoon. Wait, hindi masaktan ng tao. Tandaan natin, kahit si Jesus nasaktan siya, wala lang mo siyang ginawa, kundi ganapin lamang at sundin ang kalooban ng kanyang Ama. Ang lubusin ng isang kalooban. Sa oras nito, ang pinakadapat mong gawin, tanggapin mo si Jesus. Kaya ang Panginoon at nakapatid na iyong kaya sa oras na ito, nananalangin ako ang panalangin at pagtanggap para sa iyo. Sumunod ka, ituloy mo ibigay yung sarili panalangin, ulitin mo ang katanggap ito, dakilang Diyos, inaamin ko po, aking nagkasal, at ang kasalanan ay lumitan ng maraming payat, sugat, pangyayari sa aking buhay. Kaya sa oras na ito, hinihingi ko po, Panginoon, patawarin mo sa lahat ng aking mga pagkakasala. At nagpasya ko, natanggapin ka bilang Panginoon at nakapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, nilulaksan ko ang aking puso, pero pumasok magkali sa aking buhay. Isulat ko rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong ulit pagkakalimutan ay makasakot mo doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan niya. Amen. Praise God. Para sa mga kapatiran, namin nyo, kung papasok ka sa usapin ng pananampalataya, hindi ka masasaktan. Walang sumampalataya na hindi masasaktan. Sandaan natin. Kaya sa oras na ito, masasaktan. Hindi tayo makipag-usap sa Panginoon. Yung sugat na nararanasan natin, bahagi yan ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil si Jesus, ang ng kanyang muling pagkabuhay, yung sakit na naranasan niya. Yung kinakita niya natin doon, sugat sa aming kamay, sa aming pangay. Ako nga ito. Ako nga yung nasaktan. Sabi
dahil sa nararanasan niyang sugat, hirap sa kanyang buhay. Kaya may panganib, napakadaming tumalikod sa Panginoon dahil kulang sa kalbukan kung bakit sila nasasaktan. Pray in the name of Jesus. Lord, Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak na pinag-Diyos, makusap ka sa kanilang buhay. Kaya sa mga bagay hindi mo kayang gawin, ikaw ang gumawa sa kanilang buhay dahilan ng Diyos. Lord, Lord, hallelujah. Dahil sa kanilang buhay, salamat po Panginoon sa iyong kakayanan, sa iyong kakayanan. Yes, Lord, Lord, pagpalain mo sila sa Maraming salamat, Panginoon. Lord, patuloy mong bigyan ng karunungan ng iyong mga anak, mga bagay na hindi nila kayang maunawaan o maanggip, ikaw ang magpaunawa at dahilan Diyos. Mga bagay na dinaranas ng bawat isa na iyong mga anak, dalangin ko po, Panginoon, ikaw magpaliwanag sa kanila kung bakit namin ito nararanasan dahilan Diyos. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan na o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise Nakiamo ke kera shere bebe kasi kere bobo shika dare kala masike ke kasi patakkola masike kera kakashika dumo kakadaika lama nene kaushika dare godola masike de bobo shikera bakka kaushika lama nene de